Ano ang saysay ng rosaryo sa kamay kung galit naman ang laman ng puso? Ano ang saysay ng pag-amen sa misa kung ayaw naman nating magpatawad? Religion, no? Ano ang saysay ng pagbabahagi ng Bible verses online kung mapanakit at mapanira ang ating mga salita? Religion without conversion becomes performance. Faith without mercy becomes hypocrisy. Maingat ang mga Fariseo sa maliliit na alituntunin, ngunit napabayaan nila ang mas mabibigat na hinihingi ng Diyos. Katarungan, habag, at katapatan. Hindi sinabi ni Jesus na pabayaan ang maliliit na tungkulin. Ang sabi niya, gawin ang mga ito nang hindi kinakalimutan ang tunay na diwa ng pananampalataya. Madaling magsindi ng kandila, mas mahirap maging liwanag sa tahanan. Madaling yumuko sa altar, mas mahirap magpakumbaba at umamin ng pagkakamali. Madaling magsabi ng Lord, Lord, mas mahirap mamuhay ayon sa kanyang kalooban. In our first reading, binalaan ni St. Paul ang mga Christians na huwag agad matinag o magpadala sa nakakatakot o nakatatakot at mapanlinlang na balita. Napapanahon nito ngayon. Hindi lahat ng nababasa, napapanood, o ipinapasa online ay totoo. Kaya ang kanyang bilin, stand firm, hold fast, manindigan at kumapit sa katotohanan. Para sa ating nakikibahagi sa misa sa radyo at live streaming, maaring hindi namin kayo nakikita, ngunit nakikita kayo ng Diyos. Nakikita niya hindi lamang ang ating panlabas na anyo, kundi ang tunay na laman ng ating puso. At inilalantad niya ang ating kahinaan, hindi upang ipahiya tayo, kundi upang pagalingin at baguhin tayo. Sinasabi po ng ating psalm, the Lord comes to judge the earth. Sa kanyang pagdating, hindi niya tatanungin kung gaano kaganda ang ating image sa harap ng tao. Titingnan niya kung naging makatarungan ba tayo, mahabagin at tapat. Kaya wag lamang nating itanong, mukha ba akong mabuting Kristiyano? Ang mas mahalagang tanong ay, tunay ba akong nagiging katulad ni Kristo? Lumapit tayo ngayon sa Eukaristiya nang walang maskara at walang pagpapanggap. Panginoon Jesus, linisin mo ang aking puso. Alisin mo ang galit, inggit, kayabangan at pagkukunwari. Bigyan mo ako ng pusong makatarungan, mahabagin at tapat. Sapagkat kapag nalinis ang puso, magbabago ang buhay. Hindi lamang tayo magmumukhang Kristiyano, magiging tunay tayong mga alagad ni Kristo. Amen.